Trending. Isang bagay na laging nakikita o pinag-uusapan. Isang tag sa Tumblr. Isang hashtag sa Twitter. Isang shared post sa Facebook. Na feature ni Lord De Vera sa TV. O kaya naman pinag-uusapan ni Papa Jack sa radyo. Ngunit, ano nga ba ang ibig sabihin ng trending? Mga paps, ayon sa aking handy-dandy notebook na ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ang trending ay ang kasalukuyang estilo o kagustuhan. So mga paps, ano-ano nga ba ang mga trending sa henerasyong ito? Number 20. Si Riza May at ang kanyang pag... Ano pong masasabi niyo po kay Riza May bilang isang batang artista? Mabait naman siya at saka masaya. Lagi po ba kayong lagi po ba yung nariginig yung pangalan niya sa TV o kaya sa mga kasamahan niyo po ba? Mula nung nag-umpisa siya, dahil sumasali pa siya. Naaliw naman niyo po kayo. Hindi na po ba kayo, meron po kasi ngayon na dati aliw na aliw, parang ngayon po naiinis. May times po ba na pag nanonood po kayo ng palabas niya, yung sa The Riza May Show, wala naman po bang times na naiinis kayo or talaga natutuwa lang? Hindi naman. Bigyan mo na. Talaga nakakatuwa lang. May isang nagtitrending ngayon na tinatawag nating flip top. Ito ay isang modernong balagtasan na kung saan nagbibida ang mga rappers na sila Abra at kung sino pa. Ito ay nagmula sa pagbarahan ng video sa YouTube. Number 19, ang flip top. Kuya, ano masasabi niyo sa flip top? Masasabi ko po sa flip top, parang ano siya modernong balagtasan, kumbaga. Sa akin yung flip top, tagisa ng mga talino ng bawat rapper sa buong bansa. Ano siya kasi para sa akin yung flip top, maganda naman siya kaso may mga bad effect lang siya kasi sa nga pagkakita ng mga bata nagmumura. Kumbaga parang yung natututunan nila. Yun lang. Salamat. Ano po ba yung flip top? Ayun po ba yung ng sigarilyo? Yung flip top? One, two, three, go! Yeah! Yeah! Listen up, my name is Corner from Sad Pro Soldiers and M Productions. Ang walang katumbas na pangkat sapagkat mananatili lang kami sa larong ito at hindi magpapaape. Yeah! Hindi ba tinapos na ni Nikki Hill at Billy Crawford ang kanilang matagal na pagsasama? Break na tayo! Number 18. Alam niyo ba yun tungkol sa Nikki and Billy issue na, ayun. So, nagulat ba kayo nung nalaman yung break na sila? Ano tingin niyo yung rason? Bakit pinag-usapan siya ng marami or paano naging patok yung issue? Tingin mo ba yung sinabi nila na rason na hahanapin ko lang yung sarili ko, yung tunay na rason kung bakit sila nag-break? Sa palagay mo lang naman? Kasi pinakita nila yung picture sa internet. Meron silang picture si Billy tsaka si Molina magkayakap. So parang tingin mo may third party? Number 17. Kalokalike. Naman kayo dun sa segment ng Showtime ng Kalokalike. Sa tingin niyo, bakit nga ba siya pumatok sa masa? Sa tingin ko kasi kaya siya pumatok sa masa kasi bago siya sa paningin ng tao. And siguro nakatulong na din yung pagiging diva at people ng mga homies. Tapos the fact na si Vice ganda yun, nadadala niya talaga yung show niya. And siguro isa na rin sa factor yung mga yung mga sumasali, yung contestants. Kasi talagang kakawig. And siguro gusto ko na rin bigyan
commend yung mga staff na nagpapa-audition kasi sobrang salang-sala yung mga contestants. And minsan Kondo! Ibigin mo na ang mga relief goods sa mga nangangailangan ng dami kong pera. Madumi yun sa mansyon ko. Gora! Number 16, si Senora Santibanez. Mga anak, bakit sikat si Doña Ina? Paki-explain. Love you. Kasi nakaka-relate siya. Ako din nakaka-relate yung mga tao sa pinopost niya. Tapos nakaka-relate kami, di ba? Sa mga ayun. Na-explain ko. Love you. Kasi kahit na pinapagalitan niya nga yung anak niya dahil dun sa mga ginagawa niya, picture bago kumain. Kahit na pinapagalitan niya nga yung anak niya, yun, love you pa din, mahal niya pa din, iniintindi niya. Yun. Kasi kasi lahat ng kabataan kasi yung ilig nila yung mga ganong jokes. Kaya nahumaling sila kay Doña Ina. Kaya na-explain ko na love you. Kasi ganito talaga yan. Technically. Kasi oo nga, nakaka-relate ang bawat mamamayang Pilipino kasi nakikita natin siya na parang yung sa isang typical na tahanan ng isang pamilyang Pilipino na kahit gano'n na pinapagalitan ng isang magulang ang kanyang anak, bandang huli, sinasabihan niyo pa rin ito ng love you kasi nga talagang mahal ng magulang ang kanyang anak. Na-explain ko na, love you. Paps, nandito po tayo. Number 15, Janine Tagonon. Ano masasabi mo tungkol kay Janine Tagonon? Ikaw, ano masasabi mo kay Janine Tagonon? Okay lang. Nice. Sa tingin nyo, bakit siya kumalat? Bakit siya naging sikat? Yung ganong klaseng issue. Kasi marami nakakarating sa Yes, tatapos ko ang level. Bakit nga ba nakaka-addict ang Candy Crush? Number 14, mga nakaka-addict na apps tulad ng Minion Rush at ito, Candy Crush. Okay, nice. Miss, ano masasabi mo sa Candy Crush? Mukhang naglalaro ka ng Candy Crush eh. Ayun, exciting. Sige, sige. Nakakatawa. Kaka-oras nga. Okay, sige, ito na lang po. Bakit sa tingin nyo maraming nakukumalig sa Candy Crush? Kasi nga in siya ngayon. Kaya yung iba, napag-curious sila kung paano malaro yung ganyan. Sa tingin nyo, paano siya naging in? Kasi di ba bago siya? Bago siya, kaya maraming tumangkik sa kanya. Di ba tayo mga Pinoy, kung anong bago, doon tayo. Kung ano yung in, doon tayo. Paps, ang susunod nating entry ay ang pinakaunang teleserye sa buong kasaysayan ng Pilipinas na ang tema ay Bromance. Number 13, My Husband's Lover. Bakit ba siya naging patok sa masa? Kasi yung unang question mo, bakit sumikat yung My Husband's Lover? Kasi marami kasi mga lalaki ang ayaw magsabi na gay sila or what. And then, since na tinatago nila yung identity nila for the discrimination na meron sa Pilipinas, kaya ang nangyayari, sinisikreto nila yon. So bakit pumatok yun sa tao? Kasi hindi lang naman yun pang teleserye o gawang isip lang, kundi nangyayari yun sa totoo. Ano na po yun? Ayaw ka pa. Nasa'yo na ang lahat, na mahal kitang kapal. Halos ang buong Pilipinas ay kinikilig at natutuwa sa mga kabataang nag-iibigan tulad ni Kathniel, Kathleen Bernardo at Daniel Padilla ng Joshby, ni Joshua, ni Barbie. At syempre, ang pinakabago, ang Pinis, si Pita at si Katniss. Number 12, mga teen couples. Ni Kathleen or ni Daniela or ni Catherine lang. Actually, Nung growing up pa, simula. Yun.
Yung nang palabas nila. So, simula na naging fan na agad. So, anong nagtulak sa inyo para maging fan at para i-support yung Nakakainig couple? silang dalawa. Pati si Dane. Sobrang gwapo ba ni Dane? Bakit sila naging patok? Hindi lang para sa inyo, para sa ibang tao din. Tingin nyo? Kasi parang yung ano nila. Iba yung impact nila sa Oo. ibang Tsaka parang natural lang yung mga nila, mga acting nila, parang So, mapapantay nyo ba sila din sa couple, sa tambalan naman ni Derek Monasterio at Barbie Fortesa sa 7? Or mas patok yung cast niya? patok yung kanya. Nagang cast niya talaga? Solid. Anyway, paano kayo lalong naging interesado dun sa tambalan ng parang ano yung nagtulak sa inyo? Mga ganun. Minsan kasi sa kapag yung topic nila kayo, di ba? Sa Get to Believe yung love. Siyempre parang high school, more on love. Parang So talaga na Ano sa kabataan. Parang, So, uma-attend ba kayo mga fan meeting nyo? Daniel, ako dati sa Veses. Sa SM Manila. talaga? Nakipagpupugan ako. Nandito po tayo ngayon sa 8th floor ng Henry C. At kasama po natin si Mr. Reese Pantego. Mr. Reese Pantego. Bakit? Like a pyramid, eh? Pyramid! Keep it going! At number 11, That's My Tomboy. Tatanong ko lang sa inyo kung ano yung masasabi niyo sa That's My Tomboy. Kung bakit kayo naging interesado nun, kung paano nakuha yung interest niyo. Kasi parang nakaka-excited yung mga bawat sasali na tomboy. Parang mas marami parang tomboy na December. Deserving na makilala sila. Diba, yung sa That's My Tomboy nga. Anong masasabi niyo dun sa sumikat na issue about kay Charisse? Yung sa pagbabagong anyo niya bilang isang babae, tapos naging tomboy na siya. Anong masasabi niyo dun? Natawa na lang din sila. tingin nyo ba magiging babae pa si Charisse? Siguro po hindi na kasi may nagbabalak po sila magpakasal. Showtime. So ganun na lang. So, dahil napunta na tayo sa pagpapakasal ni Charisse sa ni Eliza, pabor ba kayo bilang mga babae, yes, na sa same-sex marriage between girl and girl naman? Pabor ba kayo sa ganun bilang mga babae? Sa akin hindi. Bakit hindi? Parang sa tingin ko po kasi parang masama po sa Diyos. Kasi dalawa lang naman po yung nilikha niyo. Ba't nagdadagdag pa po? Ikaw, ano? Gusto naman si Jasper. Kayo, may iba pa ba kayong masasabi? Nag-aaral ba kayo? Bilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo. Blah 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 blah. Steady Aguilar. Number 10, ang relationship ni Freddie Aguilar at ang kanyang 16-year-old na girlfriend. Kay Fred Aguilar, tsaka yung sa teen na girlfriend niya, di ba? So, bilang mga kasing-age ng girlfriend niya, pabor ba kayo dun sa relationship nila? Kasi ako po, para po sa akin, kung sa akin man po mangyayari yun, sa akin po hindi talaga. Pero kasi, kung siya naman yung magmamahal, siya naman, edi bakit hindi? Kung talagang totoo nga yung nararamdaman niya, bakit hindi? Kasi hindi naman natin mapipigilan. Love yan eh. Lahat naman tayo nakakaranas yan. So, wala tayong palagyan pag talagang nagmahal tayo. So, wala. Okay lang din naman sa akin. Sa kanila yun. Ako po ay disagree kasi parang yung maturity ng isang tao depende rin yung sa age natin eh. So maaaring sa age ng bata parang sinasabi niya na okay lang kasi bata pa po siya for that specific age, pero later ma-realize niya rin na parang kahit na sinasabi yung age doesn't matter, parang yung compatibility ng edad nila po parang hindi pa rin appropriate, parang Pero kung kayo yung magulang nung 16-year-old na girl, anong masasabi niyo para sa kanya? Anong mapapayo niyo? kasi about dun sa issue, di ba parang gusto na rin daw na girl magka-family rin sa
dala na lang din ng, dahil nga siguro may comfort ang ibibigay sa kanya yung star, siguro medyo complacent siya dun sa fact na magiging stable sila ng family. But considering the fact na yung emotional, yung physical, parang masyado pa siyang bata para parang hindi mo na ito yun. Mga Pops, ang susunod nating entry ay sumikat noong 2009 si Boys Over Flowers. At ito'y umugting ang kasikatan ngayong taon dahil sa Oppa Gangnam Style. Entry number 9, K-pop! Hindi naman ako ganun ka-fan ng 1D saka ng K-pop. So, ganun din sa Chickster. So, hindi man masyadong sikat yung Chickster, pero sa tingin ko yung problema is yung sa mga fans. Kasi masyadong nangbabash yung mga fans ng Chickster. Tapos, nababasa ko rin sa Twitter, saka sa Facebook yung mga fan wars. So, sana sa mga fans na lang ng Chickster, i-stop na yung pagbabash kasi ganito lang yan eh. Kung sino lang yung mga ina-idol natin or ina-idol nila, sana ko na lang. So, live and let live. So, haters gonna hate. Yes, PBB Teens! Yang tataa! Bakit? Magkasama lang? PBB Teens na agad? Di ba pwedeng nagpi-peer study muna? Number 8, si Vice Ganda. Bakit sa tingin mo sikat si Vice ganda? Kasi siguro in a long time, yung mga comedians puro patawa lang eh. Siya, mas pang-asar, mas satirical yung dating. Siguro kung i-retrace, mas jester yung dating niya na parang may sense pero mean, pero may sense. So siguro kaya siya pumapatok kasi kahit mean yung mga sinasabi niya. Parang may satirical background, parang hindi lang siya joke, pero parang may katotohanan sa kanya. Mga Pops, ang ibig sabihin ng friendzone ay yung hanggang kaibigan lamang. At meron din yung umuso sa Facebook na tinatawag na scene zone. Ito ay kapag nag-post ka at hindi pinansin, hindi pinuna. Pare Makdo, na-friendzone ka na ba? Number 7, friendzone at scene zone. Uy, Pogi, na-friendzone ka na ba? Oo naman. Anong pakaramdam na na-friendzone? Siyempre, una masakit. Pero, naisip ko, kung mahal mo siya, kailangan ibigay ko ano yung deserving sa kanya. Naisip ko, from me, she deserves a friend. Kasi yun yung gusto niya mangyari. Kaya, tinanggap ko na lang. Acceptance is the key. Na sex scandal? Kamakailan lang ay may kumalat na 2 sex scandal na pinagbidahan ng 2 personalidad na si Chito Miranda at Wally Bayola. Ito ay kumalat sa internet. Ang susunod, mga Paps, ay ang 6 scandal ni Wally Bayola at Chito Miranda sa number 6. Anong masasabi niyo dun sa video ni Wally Bayola, pati yung kay Chito Miranda? Kasi pag sa babae kasi parang mas nakakababal din sa ating mga babae. Sa mga lalaki kasi okay lang. Kasi sila may video. Actually, mas mas malakas pa yung loob nilang parang mas proud pa sila sa sarili nila kapag ganun. Pag may sex video sila. Kasi parang karagdagang magiging pagkalalaki nila. Paano niyo nakita yung video? Saan niyo nalaman? Or through Facebook? Ako sa TV, pero hindi ko siya napanood. Pero meron siya sa cellphone. Saan niyo naman nakita or na-discover yung video? Facebook lang. Wala namang nagkwento sa inyo ng mga kaibigan. Nakwento. Napanood niyo na ba yung video? Ay, hindi pa. Ito lang daw. Story sa akin. Kwento lang. Sa paglipas ng panahon, dumadami ang mga kakaibang sayaw tulad ng Harlem Shake. Ito ay mga tinatawag na dance craze. Number 5, mga dance craze. Masaya. Kasi masaya ang section namin. Saan niyo nakita yun? Showtime! Paano naman pumatok yun sa inyo? Paano kayo naging interesado doon? Sa mga Masaya. Masaya. Kasi napapagit
mga Latinola, mga Pops. Nandito po tayo ngayon sa pa-selfie! Number 5, selfies. Uy, pa-selfie! So, since kanina, kita namin sa selfie kayo dalawa, bakit nga ba kayo nahihilig sa selfie? Para mag-share lang ng mga pictures about sa nangyayari. Saan nyo naman natutunan yung mga pagkukuha ng selfie? Nasabi ba ng mga kaibigan or Facebook? Through Facebook and Twitter. Sa tingin nyo, bakit siya tinawag na selfie? Yan ang tanong ng lahat. Bakit nga ba hashtag selfie lagi? Siguro ano na lang, moment din yun para sa para ma-express yung feelings mo, gano'n. Ngayong taon ay muling naiangat ang bandila ng Pilipinas dahil sa pagkapanalo ni Megan Yang sa Miss World. Number 3, si Megan Yang at our Miss World. So, ano opinion mo sa pagkapanalo ni Megan Yang at bakit siya naging sikat? I think she deserves naman the win kasi she called the beauty and maganda naman yung answer niya. And then yung pagkasikat niya naman is deserve niya rin since she did well in the pageant. Bakit siya naging sikat? Yun nga kasi nga she did well in the pageant and she's pretty enough to win. Hello mga Pops! Ang susunod natin paging topic ay ang isa sa mga pinaka-controversial na issue na nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Sangkot dito ay si Janet Lynn Napoles na dinagawang Port Barron Queen. Mga Pops, ang susunod natin ang topic number 2, ang Public Development Assistance Fund o PDAF o Port Barron. Okay, personally, ang pinapare sa akin ay nung una, may tamang rason kung bakit nagpila. Ngunit sa balik of the point, maraming controversial na pangyayari. At dahil dyan, yung mga tao, yung mga politiko, naging kurakot sila, quote-unquote. At dahil dyan, dahil sa issue na yan, lalo siya naging sikat. Tsaka yung fact na palagi siya sa social media, palagi mo na mag-usapan, dun siya kasama. At isa siya rason kung bakit naging malaki yung pinaka-issue. Alam niyo naman, pagdasal. Siyempre, UAAP. Numero 1 sa aming listahan, UAAP. Ano masasabi niya sa pagkapanalo ng Lasal sa UAAP? Mas swerte. Sadyang magaling ng Lasal. At bakit siya sikat sa Pilipino? Yung UAAP. Kasi dahil siguro sa basketball. Tsaka yun yung hilig ng mga Pilipino yung maglaro ng basketball. Tsaka pustahan din yan. Okay. Bakit pusta dyan? Sabay ng mabilis na takbo ng panahon, mapapansin natin na mabilis din ang pag-iiba ng mga bagay na patok sa masang Pilipino. Ang mga bagay na in sa masang Pilipino. At ito ang top 20 na naging patok sa masang Pilipino o nag-trendy sa taong 2012 at 2013. Ngunit mga Pops, hindi pa tapos ang 2013. Ano pa kaya ang maaring mag-trendy sa taong ito?